Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Good morning, church, and happy Sabbath. God is good all the time. Praise the Lord. Kahapon po ay tumawag ang aking pinsan galing New York. Ko ay kagigising lang. At ang sabi ay, pwede mo bang maipag-pray ang aking asawa? Ang kanyang asawa ay foreigner. At nasa ICU, ang bumubuhay lamang sa kanya ay yung oxygen na lamang. So sila ay nagpasya na paturukan na lang siya ng pampatulog at diretso na makapagpahinga, no? Mercy killing. At talagang wala nang chance na para mabuhay pa. Sabi niya, ipag-pray mo sapagkat baka ngayong araw na lang ang kanyang buhay. Pero yung kanyang mister ay hindi Adventist, isang Baptist. At tinignan ko ang mukha ay talagang makina na lang o machine na lang ang bumubuhay. Ano ho? At ipinag-pray ko at doon sa aking prayer sinabi ko na, kasi alam ko na yung sense of hearing, yun po yung huling mawala sa tao. Sabi ko, isurrender mo ang iyong buhay sa Panginoon. Ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang. At ako'y nakatitiyak na bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala sa kanyang pagbabalik kung iyong isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Ang mensahe ng awit ng ating mga kabataan ay napakaganda. Ano ho? Ang kaligtasan ay sa Diyos lamang. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, mga kapatid. Sino makapagsabi na sana ako ay mag-edad ng 80, 90, 100, saka na ako talagang mag-surrender sa Panginoon. Pero ang awit nagsasabi na ang buhay ay hindi natin alam. Kaya ngayon, mga kapatid, sabi ko sa mga pinsan ko kasi hindi na rin nadalo sa church, sila yung mga Adventist. Habang buhay kayo, dumalo kayo sa church. Palalaguin nyo ang inyong relationship sa Panginoon sapagkat ang katiyakan, ang tayo po ay nasa Panginoon lamang. Sa umagang ito, mga kapatid, ay isang kagalakan na at least nakaharap na ako sa inyo ng physical. Bibigay na mensahe. It's been a long time na four months na pala ako sa district. I notice. At sabi ko talagang namimiss ko rin ang bawat mga kapatid. Kaya mamayang hapon, mga kapatid, pagkatapos ng ating church board, kagaya ng ginagawa ko sa ibang church, samahan nyo ako magdalaw sa mga kapatid natin na sa palagay nyo ay mayroon sila mga problema sa buhay. At mamaya mag-usap tayo kung saan tayo mag-sundown worship o mag-evening worship. Ano ho? Kagalakan ko na kayo po ay makasama ko sa pag-worship sa panahon na dito po ako naka-schedule, mga kapatid. Gusto ko na mapaigting at mapatibay ang ating samahan at higit sa lahat, tayo po ay magpapalakasan ng ating mga pananampalataya. So, umagang ito, mga kapatid, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng karanasan ng ating Panginoon at isang Samaritana. Samantalang ang ating Panginoon, kasama niya ang kanyang mga alagad, ay pumunta sa isang lugar na kung saan nandoon po yung Jacob's Well. At ang sabi ng kanyang mga alagad,
Magtatanghaling tapat. 6th hour. Noon mga kapatid, pag sila'y nagbilang ng oras, pagbuka ng bukang liwayway o paglabas ng araw sa umaga, doon sila nagbibilang. At yung 6th hour na binabanggit nito mga kapatid, ay tanghaling tapat. At sabi ng kanyang mga alagad, kami ay bibili ng pagkain sapagkat tayo ay nagugutom na. Iniwan nila ang Panginoong Hesus doon sa Jacob's Well na nag-iisa. At samantalang ang ating Panginoong Hesus ay nandoon sa balon, mayroong isang babaeng dumating. Ang babaeng ito ay nag-iigib pagtanghaling tapat. Bakit po siya tanghaling tapat mga kapatid? Sapagkat kanyang tinitingnan na pag wala na gaano mga tao doon, saka ako iigib. Sapagkat ang babaeng ito ay mayroong issue po sa kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, yung mga marites, hindi lang po ngayon yan. Noon mayroon na rin mga marites. Narinig ko lang yung word na marites nitong pandemic lamang. Hindi ko pa naintindihan noon kung anong marites. At ang babaeng ito ay umiiwas sa mga marites. Kaya siya ay umiigib ng tanghaling tapat para walang makakita sa kanya at hindi siya mapagchismisan sapagkat siya po ay mayroong issue sa buhay. Nung ma-encounter niya ang ating Panginoong Hesus, sinabi ni Hesus, bigyan mo ako ng tubig na mainom. Alam ni Hesus yung issue niya sa buhay. At ang sabi ng babaeng ito, paano na ikaw ay isang Hudyo at ako'y Samaritana ay makapagbibigay ng tubig sa iyo sapagkat during those times mga kapatid, ang Samaritan at ang mga Hudyo, mga Israelites, ay mayroong hindi magandang relasyon. Sapagkat ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritana, sila po ay mga hintil, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nakarinig na rin sila ng tungkol po kay Kristo. At ito namang mga Hudyo, feeling naman they are holier than thou. Mas banal sila kaysa ibang mga tao. Kaya mayroon pong faction mga kapatid. At sabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng tubig na mainom. At ang sabi naman ng babaeng ito, ay, paano kita bibigyan na ako isang Samaritan at ikaw Hudyo? Sabi ng Panginoon, bibigyan mo ako ng tubig na mainom at bibigyan kita ng tubig na kailanman hindi ka na mauhaw. Di pa na-gets ng babae. Which is living water, Christ Himself. Sabi ng babae, paano tayo makakuha ng living water na ito? Ang balon ay napakalalim. Mas dakila ka pa ba sa aming ama na si Jacob, na dito ay siyang nagpapainom ng kanyang mga anak at ng kanyang mga hayop? At sabi ng Panginoon, ang tubig na ito, pag ikay uminom, mauhaw ka. Siyempre, igib ka ulit. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo, kailanman hindi ka na mauhaw, which is everlasting life. Nagkaroon ng interes yung babae. Sige, bigyan mo ako ng tubig na yaon. Siya tuloy ang humingi na ng living water. Gusto kong uminom ng living water na yan upang ako hindi na iigib. Siyempre, kahihiyan niyang pabalik-balik doon sa balon at siya ay pinag-uusapan ng mga tao. At sabi ng Panginoong Hesus, sige, bibigyan kita. Tawagin mo ang iyong mga asawa. Na-reveal yung issue niya sa buhay. Siya pala ay mayroong mga kinakasamang mga lalaki. At ang sabi ng babae ito, paano mo nalaman na ako po ay mayroong kinakasamang mga lalaki? Sinabi mo, sabi ni Jesus. Di ba may kinakasama ka ngayong lalaki na hindi naman asawa mo? At mayroon ka pa mga lalaking kinakasama noon na hindi mo naman mag-asawa. Doon na-reveal ang buhay ng babaeng ito, mga kapatid. At doon nagkaroon sila ng conversation. And later on, na kilala ng babaeng ito. Ang sabi ng Panginoon, Jesus, ako mismo, ang Kristo na nagsasabi sa iyo ng katotohanan. At ang babaeng ito,
ay hindi nagdalawang isip na humayo at tawagin ang mga tao tungkol po sa kanyang karanasan doon sa balon na iyon na siya po ay naka-encounter ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapakita na kung gaano po ang Diyos natin ay mapagmahal. Ang babaeng iyon ay mayroong issue sa buhay, pero hindi sinabi ng ating Panginoon na ikaw, babae, ikaw ay isang masamang babae. Ikaw ay babae na hindi karapat-dapat. Pero ang approach ng ating Panginoon ay puno ng pag-ibig. Isang karanasan na gusto ng ating Panginoon na yung babaeng iyon, anuman ang issue niya sa buhay, kailangan niya ang Panginoon sa kanyang puso upang siya po ay mabago, mga kapatid. Yes, minsan sa ating paglilingkod at sa ating mga pangangaral, tinitingnan natin bawat buhay ng tao. Naalala ko nung ako po ay bago magtapos ng theology sa Pangasinan, sa Inlac, sabi ng aking professor, kayo ng mga graduating class, kayo po ay magkaroon ng crusade o evangelistic meetings kung saang mga lugar ninyo gusto, sapagkat yun ang final namin para sa aming evangelism. At ang aking mga kaklase ay nagsipaghanap na po ng mga lugar na kung saan sila po ay makapabinyag o makaani ng maraming mga kaluluwa. Ako, sabi ko, hanapin ko yung medyo challenge. Sabi ko sa aking mga kaklase at professor, pwede ba na ako ay doon mangaral sa mga nightclubs? Ay, nagtawa sila. Tawa, siyempre. Nightclubs? Sino maani mo doon? Sino mapabibinyagan mo doon? Baka mamaya ikaw yung makakonvert. Kabaliktaran. Hindi, sabi ko, ang gawain ito hindi sa akin, sa Panginoon. I'm not relying on myself, sapagkat ako po ay mahina. Pero ang gawain ito ay sa Panginoon. Gusto ko lang ma-challenge. Alam niyo po, sabi ng professor ko, sige, kung gusto mo doon, pagbigyan kita. Yung lugar na yon, mga kapatid, na mga nightclubs, siguro mga 1 hour and a half from Inlac, yan po ay lugar po ng Paldit, Season, Pangasinan. Na pag kayo po ay sumakay ng bus from Manila going to Baguio, dyan po ang bus stop. Kasi sa kabila ng mga side na yan, ng highway, ay kainan. Kainan po dyan. Before approaching to Baguio, bus stop po talaga dyan. Sa kabila ay mga nightclubs. At ngayon, nag-organize ako ng mga kabataan na mga working students. Sabi ko, tayo po ay pupunta sa isang lugar na medyo challenge. Wala tayong ibang gagawin, kundi umawit lang ng mga makalangit na awitin sa bawat mga tahanan. Hindi ba tayo mag-Bible study, Kuya Art? Sabi ko, hindi. Walang Bible study. Mag-awit lang tayo. Pag mayroong tahanang magbukas, mag-offer tayo ng prayer. At sabihin natin, mahal ka ng Panginoon. Alam niyo po, isang buwan at kalahati, kasi 2 months lang naman kami doon, mga kapatid. Summertime yon. Abay, wala pa kaming Bible interest. Yung iba ay tuwang-tuwa na, mga kaklase ko, at maraming napabibinyagan. Isang gabi, isang umaga, habang kami nag-aawit, mayroong tahanan na nagbukas sa amin. Umiiyak yung ginang. At ang kanyang wika, naalala ko ang inyong mga awit. Bagaman ako ay nagtatrabaho sa isang nightclub, may pamilya na rin ako, pero ako ay estudyante ng Mountain View College. Nasyak ako. Estudyante ka ng Mountain View College sa Mindanao, pero bakit nandito ka ngayon? Sabi niya, pwedeng pumasok kayo sa aking tahanan at maikwento ko ang mga detalye. Alam niyo po, mga kapatid, sabi niya, working student ako ng Mountain View College. Nabinyagan ako bilang Adventist. Pero dahil sa kahirapan ng buhay at ang aking nanay ay mayroong sakit, hindi po ako nakatapos doon.
Lumuwas ako ng Maynila sa buong pag-akala na dito sa Maynila ay maraming pera. Pero dahil ako sa panahon na iyon ay bata pa at na-recruit ako na pumasok, di ko naman alam kung ano yung mga bar noon. Pero dahil doon ay madali ang pera, kaya napasubo akong pumasok doon dahil po sa hirap ng buhay. Matagal na panahon, sabi niya, 25 years ago. Naglulonging ako na makabalik sa pananampalatayang Adventist. Pero natali ako ngayon ng sitwasyon ng kahirapan. Ano ang gagawin ko po? Alam niyo po mga kapatid, challenge para sa amin. Sabi ko, sister, mahal ka ng Diyos. Ang Panginoon na hindi tumitingin kung ano man ang iyong kalagayan ngayon. Ang mahalaga na ikaw ay bumangon sa iyong pagkadapa. Magbalik loob ka sa Diyos. Sama ng iyong pamilya. At ang Panginoon magbigay ng pagpapala sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, yung babae iyon ay kagaya na itong Samaritan woman na ito, na hindi lamang siya ang nakontinto makatanggap ng pabalita ng Panginoon. Sabi niya, pwede ba, Brother Art, tawagin ko ang aking mga kasamang nagtatrabaho sa nightclub, sama ng kanilang mga pamilya. Ay sabi ko, praise the Lord. At mag-aral tayo ng 2 linggong salita ng Diyos. So, yun na yun mga kapatid, ang aming evangelism crusade. Kagandahan mga kapatid, habang kami patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, naintindihan at naunawaan ng ilang mga kababaihan na iyon ang pag-ibig ng Diyos. At ang wika nila, Pastor, wala nang dahilan upang kami ay manatili sa trabahong ito. Alam naming hindi mabuti. Bigyan mo lang kami ng trabaho, Pastor. Sabi ko, wala naman akong kumpanya. Wala naman akong negosyo. Pero God will provide. Naisip ko, pumunta sa publishing director ng NLM. At inintroduce ko ang mga kapatiran na iyon. Sila po ay nagpasimulang nag-canvas. Nagtanggap sa ating Panginoon. Tinanggap nilang ating Panginoon. 10 na kalang mga pamilya. Mga 3 pamilya sila mga kapatid. At ang buhay ng mga taong iyon ay nabago. Purihin ang Diyos sapagkat sa mahabang panahon, yung mga nightclubs na iyon mga kapatid, pag kayo ay dumaan ngayon, wala na po yun. Inalis ng Panginoon. Ang nandoon ay ang ating Seventh-day Adventist Church. At mga kainan na po. Sabi ko, ang Panginoon talaga ay napakabuti. Siguro kung tiningnan namin mga kapatid na negative yung lugar na iyon, sino po ang makapagbabago ng kanilang buhay? Kaya nga minsan habang tinitingnan ko ang talatang ito, intentional ministry ang ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat ang babaeng ito, hindi naman pwede niyang isama kasama ng mga alagad. Madidiscriminate lang siya. Yung babaeng iyon na aming nasumpungan, hindi mo pwedeng bitbitin kaagad papunta ng church. Sapagkat hindi po siya sanay pumunta ng church. Yung mga nabinyagan. Pero dahil ipinakita namin yung pag-ibig ng Panginoon, walang imposible na nabago po ang buhay ng mga kapatid na yon, mga kapatid. Ang babaeng ito, kung ating titingnan, ay isang babae na hindi maganda ang kanyang karanasan. Pero ang gusto ng ating Panginoon, ang babaeng ito ay mabago sa kanya pong biyaya. Tayo mga kapatid, kung tayo titingin sa ating mga sarili, anong ating maipagmalaki? Dahil po ba tayo ay mga Adventist? Dahil tayo po iba mga anak ng Diyos? Mayroon din tayo mga pagkukulang mga kapatid na ang kailangan natin para tayo lumago sa ating mga pananampalataya, walang iba kundi ang biyaya ng ating Panginoon at ang ating Panginoon mismo, which is, He is a living water. Kailangan natin mga kapatid uminom sa tubig na ito upang tayo lumago. At dahil tayo lumago, kagaya ng isang babaeng ito, hindi tayo mapalagay na tayo lang nakakaalam ng katotohanan. Kundi tayo ay excited na i-share ang pabalita ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon sa ibang mga tao, kahit sa mga tao na hindi karapat-dapat.
sapagkat ang Panginoon ay namatay din para sa kanila at sa atin, mga kapatid. Ayon po sa kwentong ito, tumawag ang babaeng iyon ng maraming mga tao. At ang sabi ng mga taga-Samaritan, Panginoong Hesus, kami naniniwala sa iyo. Pwede ba na manatili ka ng 2 araw upang pakinggan namin ang inyong pong pabalita? Mga kapatid, ayon po sa susunod na mga talata, sa talatang 39 hanggang 45 ng Kapitulo, chapter 4 nandyan, marami sa mga Samaritan na mga unbelievers naging believer ng ating Panginoon sapagkat nakita nila ang liwanag at katotohanan. Last time, mga kapatid, ako ay umattend din ng special ministry ni Brother Ezekiel at ni Brother Ed. Andun ako, last Sabbath. Pero ang attire ko hindi ganito. Informal po. Naka-pants ako, naka-t-shirt. Umattend ako, nakita ko yung special ministry nila. Ang nandoon, mga kapatid, mga kabataan, mga young professional na hindi ordinary, magandang mga sasakyan, magandang bihis, galing pa iba ng Maynila. Pero nung sila ay nagtestimony ng kanilang mga buhay, nag-sharing kami, Bible sharing, nakita ko na sila ay uwaw ng katotohanan. Sabi ko, ang mga kabataang ito, kailangan nila ng pag-ibig ng Diyos. Bagaman iba-iba ang kanilang pananampalataya. Pero dahil sa approach ng urban church planting na ito, special ministry, natutugunan paunti-unti ang kanilang mga pangailangan. Yung kauhawan nila sa spiritual na buhay. Sabi ko sa dalawa later on, i-guide natin sila patungo sa katotohanan kung ano yung tama na aral ng ating iglesia. At ang mga kabataan ito ay malaking asset po. Hindi lamang sila, kundi sa kanilang mga pamilya. Alam niyo po, mga kapatid, tinuring ko yung ministry nila, intentional ministry. Yung mga kabataan iyon ay hindi natin basta-basta mai-invite sa church. Pero dahil tayo ang nag-aabot sa kanila, mga kapatid, nakita ko na uwaw sila ng katotohanan. Later on, makita nila yung liwanag. Alam niyo po, mga kapatid, kung ating titingnan ang ministry ng ating Panginoon, siya ang umaabot sa mga tao. Siya ang gusto niyang abutin ang maraming mga kaluluwa. Kaya nga ang ating Panginoon ay mayroong mga iba't ibang espesyal na mga ministry sa kanyang paglilingkod. Pagpapagaling, mga miracles, o anumang mga bagay. At alam niyo po, mga kapatid, yung sa Acts na nabinyagan ng mga libo-libo, 3,000 na mga kaluluwa, hindi yun instant na nabinyagan lang panahon ng Pentecostes. Sila yung mga taong sumusubaybay sa miracle ng ating Panginoon, sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Sila yung mga nakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. At sa panahon ng Pentecostes, sila po ay tumanggap sama-sama, mga kapatid. Hindi yun instant. Takes process kung paano po nila naintindihan yung pabalita ng ating mga alagad. Mga kaibigan, mga kapatid, sa ating patuloy na paglago bilang isang Kristiyano, I believe na tayo rin ay gagamitin ng Diyos na kanyang mga instrumento. Kaya yung ating panukala dito sa distrito na magkaroon ng mga church planting, malaking hamon, malaking challenge. Iba't ibang uri ng mga tao ang ating makakasalamuha, lalo tigit tayo ay nasa urban, mga kapatid. Iba't ibang kwento ng buhay ng mga tao. Kagaya din ng mga kwento ng ating mga buhay bago tayo tumanggap sa ating Panginoon. Pero, mga kapatid, kung tayo ay kagaya ng isang babaeng ito ng Samaritana, na excited nating sabihin sa mga tao ang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos, ako'y naniniwala na tayo po ay gamitin ng Diyos na instrumento para sa pag-akay ng maraming mga kaluluwa, maraming mga tao na later on ang kanilang buhay ay mabago rin kagaya sa atin na tayo ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kayong ating mga panukala, mga kapatid na church planting, walang imposible. Tayo ay makaakay ng maraming mga kaluluwa, mga kapatid. Walang imposible.
sapagkat ang gawain ito, hindi sa atin, kundi sa ating Panginoon. Tayo ay instrumento lamang ng ating Panginoon upang gamitin niya sa huling panahon na ito para ipaabot ang pabalita sa maraming mga tao na sila ngayon ay uhaw ng katotohanan. Alam niyo po mga kapatid, pag iniisa-isa niyo yung mga tao na sa ating paligid, kahit gaano pa kabala ang kanilang buhay, pag sabihin mo, mahal ka ng Diyos, kamusta yung spiritual na pamumuhay, iiyak yan. Sapagkat nakita nila na sila po ay malayong-malayo na sa ating Panginoon. I hope and I pray mga kapatid, na mensaheng ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Una, tayo muna ay uminom ng tubig ng buhay, which is Christ Himself. At tayo lumago sa ating espiritual. At dahil tayo lumago sa ating espiritual na pamumuhay, tayo po ay maging alagad ng ating Panginoon. Tayo po ay maging missionary upang maraming mga kaluluwa ang maihanda at maidala sa kanyang banal na paanan at sa kanyang pagbabalik. Tayo at ang mga tao na sa ating palibot ay sasalubong sa ating Panginoon at mabibigyan din po ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ito po ang aking panalangin. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang